Alam mo, ang nakakapikon pa dyan, she comes up with an opening statement that comes up with conclusions based on speculations. Mahirap naman yon, abogada siya, dapat alam niya na ang basihan ng iyong mga sinasabi ay ebidensya. At kung titingnan mo uli, babalik tayo dun sa dalawang complaint na nakapasa sa form and substance, wala naman siyang evidence na nakalakip. Opo, ma'am, meron ako nabasang comment mula po, I think mukhang galing yun sa isang retired judge na nawagan siya na huwag daw bigyan ng pagkakataon ng VP Sara na madiskaril yung kanyang 2028 presidential run. Mas mabuti raw na mag-resign siya ngayon, ipaliwanag sa taong bayan, maintindihan naman daw siya para hindi maharang ng kung sakaling mang matuluyan talaga ng impeachment, yung kanyang pong possible na pagtakbo. Anong masasabi mo doon, ma'am? MJ, yan ay kinonsider sa mga scenarios na napapag-usapan sa kampo ng Vice Presidente. Noong una ako pabor for resignation, pero nung narinig ko na sinabi niya na bakit ako magre-resign, wala akong ginawang masama. Pangalawa, ano na lang ang sasabihin ng mandato na binigay ng taong bayan sa akin. And then after that meeting, napag-usapan rin na pag nag-resign siya, she will be an ordinary private person. You think this administration will stop persecuting her? Mahirap yon kasi nakita naman natin whole of government approach ang ginagawa nitong administrasyon na ito. So, yun ang ordinaryong tao, pribado, sinisikil ka, yung vice presidente na nag-resign, sisikilin rin yan. So, you might as well fight it out. Kaya nga, ang sabi niya, yung prepare for a bloodbath. And I think enough has been said about her abilities, about her sanity. I think it's time that she really faces the impeachment court and come what may. Mahirap, pero yun ang paraan para pakita sa taong bayan, wala akong ginawang masama. Opo, tsaka political drama itong mangyayari ngayon, ma'am, pag nagkaroon po ng pagdinig sa Senado, kaugnay po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero yun naman din talaga ang hiling ng kanyang mga abogado. Very confident, ma'am. Tsaka anong masasabi mo doon, ma'am, sa mga lumalabas po na articles of impeachment laban sa bise? Matibay ba, ma'am? Based po sa inyong analyzation bilang pong political strategist and political analyst. MJ, mahina. Mahina kay Madriaga on the count of the artwork, the check, the association. Mahina sa COA dahil hindi pa naman yun final and executory. At may pinapagawa akong study sa opisina na lumalabas, maraming pending na ano yung ND, I forgot the term, na hindi na babayaran, na hindi nababalik ang pondo. In fact, lumolobo ng lobo yon. Ang pinakamalobo ay sa Office of the President. So, carried from various administration. May right si BP sa Supreme Court. Maling-mali ang SALN at ang AMLAC dahil ang basihan ng AMLAC ay yung SALN ng 2007 hanggang 2026. Hindi impeachable officer ang vice mayor at ang mayor, so dapat ang kinalkula lang doon ay 3 years. Kaya makikita mo yung narrative na gusto nila, may ill-gotten wealth siya kasi magmula vice mayor hanggang vice president, lumaki, nagballoon ang kanyang pag-aari. Pag tinignan mo yung salin, hindi nga nila tinignan yung assets. Ang tinignan lang nila cash on hand at cash on bank. Tapos, relate na nila sa AMLAC. Ano ang mali dun sa AMLAC? Transactions ang tiningnan. Pinoint out na yan ng mga ordinaryong teller at bank managers. Hindi transactions ang tinitingnan mo. Yung end of the day, magkano ang naiiwang pondo sa bangko, no? Mali rin yung doon sa conditional threat, no?
May insinuation pa doon na yun ang naratibo nila. She is not fit to be a leader. She is not fit to be president. She is not sane. Imagine coming up with that declaration na based doon sa video, binigay daw sa psychiatric division ng NBI at sinabi she is not fit to govern. I mean, without naming who, without showing the psychiatric record, I mean, these things, sa tingin nila, tanga ang Pilipino. Kaya nga ako nagpapasalamat kahit hindi linalabas ng mainstream media, ng ibang mainstream media, na andyan ang social media. At natutuwa ako sa bawat tapon ng House Justice Committee, ang taong bayan ang nagsasaliksik. Ang taong bayan ang tumitingin. Tama ba ito? Parang mali ito. 'Di ba? So, nakakapagtaka na sa uri ng chairperson ng House Justice Committee, hindi niya yun nakikita. Alam mo, ang nakakapikon pa dyan, she comes up with an opening statement that comes up with conclusions based on speculations. Mahirap naman yon, abogada siya, dapat alam niya na ang basihan ng iyong mga sinasabi ay ebidensya. At kung titingnan mo uli, babalik tayo dun sa dalawang complaint na nakapasa sa form and substance, wala naman siyang evidence na nakalakip. In fact, dinaan sa ilang clarificatory on probable cause yung evidence. Dapat yung nakalakip. At pag kumuha ka ng kopya, makukuha mo yung kopyang annexes. May isa pa doon, footnote lang. Yung kay Ginoong Trillanes, galing sa isang footnote. Nakita mo naman, nag-testify. Base sa isang footnote sa complaint. So, ang daming mga violations, kung titingnan mo, based on the Duterte ruling by the Supreme Court, so kailangan babalik ka ulit doon sa arbiter. Tama ba ito? So, hindi ko nakikita na ang Senado ay mag-forthwith na i-hear the following day. Kasi ang dami pang pending issues na kailangang i-resolve bago magkaroon ng trial. Kasi kung nag-trial ka at sa kalagitnaan ng trial, sinabi ng Korte Suprema, hindi ito pwede, ano mangyayari sa trial? Hindi ba katawa-tawa? Mas gusto nyo ang tao lumabas sa kalye at sabihin, ano itong ginagawa nyo? So, siguro doon lumalabas na mahalaga pa rin ang bicameral na legislative kahit maraming taong galit sa Kongreso dahil may counterbalance na mangyayari doon sa ginawa ng House of Representatives.